Amen, amen. That's a great song, amen. And I believe that prepared us for the preaching of God's word, amen. Let's all stand in place and let's focus our undivided attention on the pulpit as we once again listen to the preaching of God's word as we call on our preacher, Brother Sir Mary. Amen, amen. It's good to be in the house of God this afternoon, amen. Pero mukhang marami pong gininaw na masyado atang napaaga ang kanilang pagtaklob ng kumot. Alright, pero tayo po nandito sa ating simbahan. Tayo po ay masaya na nandito mga kapatid. Amen! Pag sinabi nating umattend tayo ng Sunday service, it is Sunday morning and Sunday afternoon. Amen! Alright, so kaya nga mga kapatid, ay tayo po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay muling magkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral po ng salita po ng Diyos. Alright? So, please be seated for a while sapagkat ngayon pong gabi po na ito ay, ano oras na ba? 5:42. Ngayong hapon. Ngayong hapon po na ito ay meron po tayong pag-uusapan which is a lot of us ay kailangan pong muling balikan ang bagay po na ito. Kaya nga, I just want to grab this opportunity before we go on sa ating pong pag-aaralan ngayong pong hapon po na ito. Alright? So I just want to request lahat ng ushers ay tumayo po tayo lahat. Tumayo po. O lahat po ng ushers. Kung kayo po ay kabilang sa ushering ministry, no? Kayo po ay pwedeng tumayo. Yung mga sinasaway ng ushers, pwede na rin siguro tumayo. Lahat ng ushers, yan. Alright? Amen? Parang kanina umaga, dami nyo. May mga usher din na hindi na nagsimba paghapon. Alright, thank you, thank you. And sa lahat po ng mga security, pakitayo. Lahat po ng involved sa ating security ministry ay pwede po kayong pakitayo. Okay, kaya huwag kayong magkakamali na kumanto sa mga kantong tinatayuan ng mga security. Alright, thank you po. Sa lahat po ng mga Sunday school teachers, pwede pong pakitayo. Sunday school teachers. Wow. Amen. Alright, thank you. Sa lahat po ng mga musicians, pakitayo. Musicians, kayo po ay tumutugtog ng piano, violin, organ, aka trumpet, aka drums, lahat na. Yan. Thank you. Please be seated. Sa lahat po ng mga observers, pakitayo. Sa lahat ng mga nag-o-observe. Observe. Yan. Sa lahat ng mga nag-o-observe, pakitayo. Kung kayo po ay nag-o-observe sa lahat ng mga ministries na nabanggit ko, yan. Thank you po. Please be seated. Sa lahat ng choir members, pakitayo po lahat. Lahat ng choir members. Wow. Amen. Alright. Thank you. Please be seated. Sa lahat po ng full-time staff, pakitayo. Wow. Nyel, wag ka tayo, Nyel. Upo ka lang, Nyel. Upo ka lang. Si John Ray lang. John Ray. Alright, thank you. Please be seated. Now, mga kapatid, kung bakit ko po ito nasabi, sapagkat every Sunday afternoon, ay a lot of us ay halos ang bumabalik po at ang mga uma-attend ay halos lahat ay merong ministry sa gawain ng Panginoon. Amen. Now, kung bakit ko po ito nabanggit, sapagkat katulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina, ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon, it's just a one word na palasak na po nating naririnig at maraming beses na po natin ito ginagawa. Pero nakakalungkot po, ito po minsan ay nakakaligtaan natin kung paano po natin gawin. Alright, so this evening po ay nais ko po lahat ng mga members, mga merong ministry ay makinig po tayo ng maigi. Let us open our hearts this evening. Let us allow the Holy Spirit once again to touch our heart as we look on what ministry is all about. This evening I would like to talk to you on the subject, ministry. Ministry. Tayo po lahat ay magsitayo as we open our Bibles in a very familiar passage, 1 Timothy chapter number 1 and verse number 12. 1 Timothy chapter number 1 in verse number 12. Okay, again, the topic or the title of the message that we will be hearing this evening
is ministry. Okay? 1 Timothy chapter number 1 in verse number 12. A very familiar passage. Amen. Sabi po ng Bible, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Alright? Sabay-sabay nga po natin basahin. This is a letter of the Apostle Paul sa kanya pong anak sa pananampalataya, walang iba, the young pastor Timothy. Okay? Sabay-sabay po natin basahin. Are you there? Amen. 1 Timothy chapter number 1, verse number 12. Ready now? Read. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon po na ito na kami po ay pinagsama-sama po ninyo sa inyong pong simbahan o Diyos, sa inyong pong tahanan. Nawa, Panginoon, kayo po ang kumausap po sa bawat isa. Nakita niyo po ang mga kapatiran po, Panginoon, ninyo na tumayo. At halos lahat po kami, Panginoon, ay nangangailangan ng isang reminder upang mas lalo po kami magpatuloy sa aming paglilingkod po sa inyo. Kayo po, Diyos, ang patuloy po na kumausap po sa amin. And Holy Spirit, this flow through me. Just make me a blessing to this precious people of yours that are listening right now. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Now, ako po ay natutuwa, no? Halos sa lahat, at bagamat maraming nilamig, pero halos lahat ay bibihira na lamang po kayo na makikita dito na meron pa or wala pang, of course, hindi na natin pinatayo yung sa ating pong area involvement. No po, alam ko, marami po sa atin na nag-i-involve sa area involvement po natin. Hindi na natin pinatayo yan sapagkat ang pinag-uusapan po natin, ang pinatayo ko lamang po kanina, is those people that has ministry inside the church. All right? Now, mga kapatid, by looking on what ministry is all about, this will help us to perform it well. Na alam naman po natin kung ano po ang ibig sabihin ng ministry. Ministry is serving God through His people. Ito po ay isang klase ng paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga tao ng Diyos. Alright? Now, that is ministry. And we do believe, brethren, especially in this church, we do believe that ministry is the high calling of God. Ulitin ko po, ministry is the high calling of God. Now, kaya nga po, napaka-importante na silipin po natin kung ano po ang meron sa ministry. Sapagkat by looking on what ministry is all about, this will help us to perform it well. Because sometimes we are just too passive on what is happening inside the ministry. Madali lang maging choir member, madali lang maging usher, madali lang maging Sunday school teacher, etc. sa lahat ng mga ministries na nabanggit ko po kanina. Pero mga kapatid, we've got to be careful kasi kapag doon tayo nagtuon ng pansin sa posisyon na ating masusumpungan sa ministry, hindi po natin makikita kung ano ang ibig sabihin talaga at kayang gawin ng ministry sa buhay po natin. Kaya nga po muli po nating balikan kung ano po ang ginawa ng ministry po sa atin upang makita po natin kung ano ang kaya nating gawin sa ministry. Ulitin ko po, babalikan po natin ngayong hapon or ngayong gabi po na ito kung ano ang ginawa. Okay? Take note of this. Listen carefully. Babalikan po natin kung ano ang ginawa ng ministry po sa atin upang mas lalo po nating makita kung ano ang kayang nating gawin sa ministry. Brethren, you will never know what you can do to a thing not until you know what that thing can do for you. Di po ba? Pag bumili kayo ng isang bagay, pag bumili kayo ng gamit sa bahay, hindi mo alam kung paano mo yan gagamitin not unless na malaman mo through the manual kung ano ang kayang gawin yan in return sa'yo. Hindi ka magkakaroon ng interest sa isang bagay na gawin or kunin not until na malaman mo kung anong kayang gawin yan sa'yo. Now, kapatid, sabi ko nga po sa inyo, may I remind you tonight, kung bakit tayo ganado, kung bakit tayo masigasig, at kung bakit tayo masayang naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Sapagkat unang-una sa lahat, alam mo kung ano ang ginawa ng ministry sa buhay mo.
kung bakit masaya po tayong lahat na naglilingkod sa Panginoon. Ushers, security, choir members, Sunday school teachers, musicians, singers, observers, at mga kapatid kong full-time staff of this church. The only reason why we are enjoying serving the Lord through His ministry is because we know what ministry first did to us. Kaya po tayo nagsasama-sama mga kapatid na tayo po ay naglilingkod sa gawain ng Panginoon sapagkat unang-una po sa lahat, alam po natin kung ano ang ginawa ng ministry po sa atin. Hindi po tayo basta nag-perform sa ministry nang hindi natin alam kung ano ang ginawa ng ministry sa atin. Oh mga kapatid, mahirap, you will never sing joy in serving Jesus with power unless alam mo kung gaano kasayang maglingkod sa gawain ng Panginoon. Isa yan sa mga kanta na hindi mo pwedeng pikiin kung ikaw ay may ministry sa simbahan na ito. Isa yan sa mga kanta na hindi mo pwedeng kantahin lang ng basta-basta nang walang ngiti sa iyong mukha. Kasi alam mo, unang-una sa lahat, the reason why you have the joy in serving Jesus, alam mo kung gaano kasaya ang maglingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, the reason why we are here right now, it's because unang-una sa lahat, alam mo kung ano ang ginawa ng ministry sa'yo. Ushers, mula sa ushers down, sa lahat ng mga ministries na binanggit ko po sa inyo kanina. Unang-una, halimbawa na lang sa usher. Hindi ka nag-usher dahil may nakita kang nag-usher na naka-necktie. Kaya ka na-push, na-encourage na maging active sa ushering ministry. Kasi unang-una sa lahat, nakita mo na yung isang tao kung ano ang ginawa ng ministry sa kanya bago siya naging usher. Nakita mo dati, isa yang hindi mapakinabangan sa kanyang lipunan, pero ngayon napapakinabangan na sa simbahan. Naiintindihan po ba natin yung ating pinag-uusapan ngayon pong gabi po na ito? Once again, may I remind you the reason why you are in the ministry. It's not because of your talent. It's not because how you sing. It's not because how you play. It's not because how you talk, how you speak, or anything. Kung ano man ang iniisip mo, the reason why you are in the ministry, it's because you know what ministry did to you. Alam mo kung ano ang ginawa ng ministry sa'yo. That is why by the grace of God, let us all be in the ministry with all the sincerity of our heart. In Colossians chapter number 3 in verse number 23, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. When it comes to the ministry, brethren, always put this in your mind na kapag ministry na po ang usapan, it should be always by the heart. Maybe you have the talent. Maybe you can sing. Maybe you can talk. Maybe you can play. Maybe you have the good looks. Maybe you have that strong looks. Kaya ka nandiyan dyan sa usher. Kaya ka nandiyan dyan sa security. Maybe you have that kind of teaching ability. Kaya ka nandiyan dyan sa Sunday school. No, but that is not the reason. Kung ganyan ang rason mo, kapatid, hindi ka tatagal sa ministry. Because ministry should always comes from the heart. Just like what our pastor said, and I quote, pag may pera ka, kaya mong bilhin ang lahat. Makakapagpatayo ka ng building. Makakabili ka ng sasakyan or anything that you need. But it doesn't mean that you have the ministry. Because one thing that money cannot buy is the ministry. You know why? Because ministry is not built on money. Ministry is not built on talent. It's not built on skill. But ministry is built by the heart. Yan po ang tatandaan po natin sa lahat ng meron pong mga ministry ngayon. Forget your talent. Forget everything that you have.
At hayaan mo na magkaroon ka ng puso para sa gawain ng Panginoon in order for you to see what ministry did to you first. Kapatid, alam po natin yan sa isa't isa. Sa lahat ng ushers, halos lahat ng ushers consist of fathers. Kayo po mismo ang makakapagsabi kung ano ang kalagayan nyo ngayon at ano ang rason kung bakit kayo nag-a-usher ng tao ngayon. Isa kayo sa mga kinakatakutan ng tao sa lugar ninyo. Pero nung kayo'y napunta sa ministry, isa na kayo ngayon sa minamahal ng mga tao sa paligid nyo. That is what ministry can do to us. That is what ministry is all about. It's not just about singing here. It's not just about giving something or teaching to the children. It's not just about something that you can brag about of. It's about what ministry can do to you. In the first place, sabi ko nga po sa inyo kanina, the reason why we are here, naglilingkod, matapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen. It's because alam natin kung ano ang ginawa ng ministry sa buhay po natin. Just like what I've said before, babalikan po muna natin kung ano po ang nagawa ng ministry sa atin upang makita po natin ang kaya nating gawin or magagawa po natin sa ministry. So that at the end of this message, by the grace of God, masasabi din po natin ang binitawan ni Apostle Paul, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, who hath empowered me. That's the meaning of the word enabled. It means empower. Pag pinag-aralan niyo po ang ibig sabihin ng empower, it means to qualify. Who hath enabled me, for that He counted me faithful. You know what that phrase means? For believing in me. Nagpapasalamat si Apostle Paul na kinwalify siya ng Diyos at naniwala sa kanya ang Diyos, putting me into the ministry. Kaya mo ring sabihin to, kapatid, kapag unang-una sa lahat, nakita mo kung anong ginawa ng ministry sa'yo. Ano po ba ang ginawa ng ministry po sa atin? Number one, ministry is where you got saved. Ministry is where you got saved. Bago ang lahat, kapatid, balik muna tayo sa pinakaugat ng nagawa sa atin ng ministry. Bago ka kumanta dito, bago ka nag-usher ng tao, bago ka nag-secure, bago ka nagturo sa Sunday school, balikan mo muna kung ano ang pinakaugat ng nagawa ng ministry sa'yo. Because in order for you to enjoy more serving God, you've got to enjoy the gift of God. Ulitin ko po, in order for you to enjoy serving God, you've got to enjoy first the gift of God, and that is your salvation. Oh kapatid, ilan po kaya sa atin dito ang nananalangin ng gaya ng panalangin ni King David? Sa araw-araw, bago ka lumabas ng bahay, ano po dapat ang maging panalangin po natin? Restore unto me the joy of my salvation. Bakit po? Yan ang pinakaugat kung bakit ka nakakakanta sa choir, kung bakit ka nakakapag-usher ng tao. It's because you got saved by the ministry. Alam niyo po, nakakalungkot mang isipin, pero katulad ulit ng sinabi, marami po ang witness dito na dyan. Sila Sir Noel, sila Sir Rudy, sila Sir Jao, even sila Sir Willie, sila Sir Rafi. Marami po dito ang nakarinig na po nito. Kung bakit, katulad ng sinabi ng ating mahal na pastor, kung bakit madali na lang po sa isang Kristiyano na iwanan ang gawain ng Panginoon sapagkat ang motivation ng marami ngayon ay hindi nakaluluwa. Ang motivation ng isang Kristiyano ngayon, kung bakit basta-basta niya na lang iiwanan, kapag nagsawa na siya, madali niya na lang kalimutan ang gawain ng Panginoon. Ayoko na, nahihirapan na ako, full-time staff. Kung bakit madali at marami nagkikwit ngayon sa gawain ng Panginoon, sapagkat ang motivation na sa gawain ng Panginoon ay hindi nakaluluwa. Sa pagkanta sa choir, kapag hindi ka na sumikat, tagal-tagal ko lang kumakanta sa choir, bakit ka hindi pa ako nabibigyan ng solo part?
Kapag ganyan na pag-iba na ang motivation mo at hindi na kaluluwa ang motivation, kapatid, madali lang sa'yo iwanan ang gawain ng Panginoon. Kaya nga po sa pagkakataon po na ito, para patuloy po tayong mag-enjoy sa gawain ng Panginoon, muli po nating balikan kung ano ang unang bunga sa buhay po natin ng ministry. Looking back on the life of the Apostle Paul, alam naman po natin kung ano ang kalagayan ni Apostle Paul before he got saved. Open your Bibles in verse number 13. Ano po ang sabi dyan? Pagkatapos po ng verse number 12, pagkatapos siya po magpasalamat sa Panginoon, ano po ang sabi? Basahin po natin verse number 12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. But I obtained mercy. Apostle Paul was a blasphemer. Apostle Paul was a persecutor. But thank God he obtained the mercy of God. Before he became a successful missionary, he was first a sinner saved by grace. Kapatid, ito po sasabihin ko sa inyo. Nung nakita niya si Stephen, hindi siya na-encourage pumasok sa gawain ng Panginoon. Ano po ang ginawa ni Stephen? Ano po ang ginawa niya kay Stephen? Binigyan ng order na patayin sa plaza mismo. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Maraming beses ganyan din po tayo, but enough with the Apostle Paul. Kamusta po tayo, kapatid? Kamusta po tayo? What I mean is, ilan po kaya sa atin ngayon ang ginagawang motivation, ang ating kaligtasan habang tayo ay naglilingkod sa gawain ng Panginoon? Ulitin ko po ang aking katanungan. Ilan po sa atin ngayon ang enough with the Apostle Paul? Alam na natin story ni Apostle Paul eh. But ilan po sa atin ngayon ang ginagawang motivation, ang ating kaligtasan habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon? Sa gawain ng Panginoon, ilan? Ilan sa atin ngayon ang masayang nagso-soul winning sapagkat alam mo na kapag hindi tumanggap ang isang tao at hindi siya nakakatiyak ng kalangitan, alam mo kung anong kanyang sasapitin. Ilan po kaya sa atin ngayon ang masayang nagbibigay sa gawain ng Panginoon dahil alam mo na ang unang nagbigay ay ang Diyos? For God so loved the world that He what? Gave. Sino unang nagbigay? Diyos. Oh, I tell you now, brethren, ilan sa atin ngayon ang dating nag-iisip na wala ka ng pag-asa? Guilty ka sa mga nagawa mo noon sa buhay mo at tanggap mo na wala ka ng pag-asa. But because of the ministry of soul winning, because of the ministry of follow-up, because of the ministry of visitation, because of the ministry of discipleship, you and I right now are enjoying serving the Lord. Kapatid, mas masarap kumanta ng just one more soul kung alam mong dati kang isa sa one soul. Iba ang impact sa'yo ng isang talata na sa isang kaluluwang nag-repent, daang-daang anghel ang nagse-celebrate sa langit. Masaya mong babasahin ang talata na yan. Masaya kang makakaawit ng redeem. How I love to proclaim it. You ask me kung anong klaseng tao ka, kaya mong sabihin ng lahat. Bakit? Because you know that your sins are gone. Kapatid, masayang gawin ang pag-aasher, masayang sumalubong ng tao, masayang mag-secure ng tao, alang-alang lang para sa makapakinig sa salita ng Diyos sapagkat alam mo unang-una sa lahat na sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos, doon ka unang mong nasumpungan ang bunga ng ministry sa buhay mo. Kapatid, I'm telling you,
Nakakalungkot po isipin, let's take this seriously. Marami po sa atin ngayon, maaaring sa loob ng auditorium na ito, maaaring ganadong-ganado ka dati maglingkod sa Diyos. Maaaring nandiyan kayong kasiyahan mo sa paglilingkod sa Diyos. But what happened? Bakit ka nawala? Bakit ka nagsawa? It's because you have a problem in one thing. Maaaring masyado ka nag-focus sa pagmi-makeup mo upang sa pagkanta mo sa choir, outstanding ka. Maaring masyado mo nang ginastusan ang mga damit mo upang pagtutok sa'yo ng camera, check mo pa yan sa monitor. Kita? Maaring dyan ka na nakafocus. But before those things happen in your life, tingnan mo muna at balikan mo muli ang pinakaugat ng unang ginawa ng ministry sa'yo. And that is your salvation. That is your salvation. Sabi ko nga ikaw mismo bago ka naging usher, bago ka na anumang ministry mo dito, ikaw mismo naniniwala ka na wala ka ng pag-asa. But because of the ministry of soul winning, may kumatok, naabutan ka ng tracks, nabahagian ka ng salita ng Diyos. Finalo up ka kina Wednesdayan, kina Sabaduan, kina Thursday, finalo up ka. Hindi natapos doon. Vinisit ka kasama ang ibang members. Hindi natapos doon. Dinisciple ka. Nasaan ka na ngayon? You are one of the faithful members of this church na merong ministry sa biyaya ng Panginoon. Pero saan lahat yan nagsimula? Salvation. Kaya kung nananawa ka kapatid, it's time for you to kneel down and pray to God, restore unto me the joy of my salvation. Huwag mong hayaan na dumating sa punto ng pagkakataon ng buhay mo yung sinabi ng ating mahal na pastor na hindi na motivation habang ikaw ay naglilingkod, hindi na sa iyo motivation ang kaluluwa. O mas masayang kumanta sa choir, unang-una sa lahat, choir members, mas masayang kumanta sa choir kung alam mong nanonood yung nasiran mo nung Sabado. Mas masayang magturo sa Sunday school. Sinisigurado ko sa iyo, ikaw na ang pinakabita-bitang Sunday school teacher. Kung alam mo yung batang dinala mo mula sa tabi, napunta sa good news class, ngayon nadala mo dito sa kabilang building at yun ang tinuturuan mo, believe me, mas ganado kang magturo. Bakit? Unang-una sa lahat, alam mo that you've been in their situation. Isa ka rin sa isang tao na hindi tiyak ang kalangitan. Isa ka rin sa tao na akala mo na sa'yo na ang lahat. Akala mo pag meron kang pera, okay na. Akala mo kapag sikat ka, okay na. Ano man ang bagay sa ibabaw ng mundo na ito, nasa iyo na akala mo you're good. Pero hindi mo alam, ikaw pala'y patungo sa walang hanggang kaparusahan sa lugar ng impyerno. But because of the ministry, you right now are enjoying the ministry. Kaya sabi ko po sa inyo, bago natin tingnan kung ano ang pwede nating magawa sa ministry, tingnan muna natin kung ano ang ginawa ng ministry sa atin. Upang mas lalo pa po tayong mag-umapoy sa paglilingkod sa Panginoon. Ministry is where you got saved. Secondly, ministry is where you grow. Ministry is where you grow. Now, bilang isang Kristiyano, tandaan niyo po that one of the things that you need in order for you to grow is the ministry. Isa sa mga bagay na kailangan po ninyo, kapatid, para kayo po ay patuloy na lumago bilang isang Kristiyano is the ministry. That is why you've got to take it seriously. Kasi kapag naglaro ka sa ministry, you will not grow. Ulitin ko po, kapag naglaro ka sa ministry, you will not grow. That is one of the reasons kung bakit sa ministry, having a good spirit is important. Hindi ka
Hindi ka pwedeng pumasok sa ministry at sasabihin mo, nandito na ako, tumabi na kayo lahat. No sir, no ma'am. Yeah, aral ko yan. Napag-aralan ko yan. Sabi nga ni Sir Jow, test danyan ka. Alam mo yan, napag-aralan mo, but that's not ministry is all about. In order for you, o kapatid, marami pong nasa ministry. I'm not pointing fingers, I'm not judging people. Kung tatamaan ka man, praise the Lord. Pero marami pong nasa ministry ang mabagal ang paglago sa kanilang buhay bilang isang Kristiyano. Bakit po? Because ministry is not designed for anything, but ministry is designed for a Christian to grow. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, having a good spirit in the ministry is very important. Yes, we all have different ministries, but it doesn't mean na magkakaiba na po tayo ng ugali. Ulitin ko po. We all have different ministries. Usher ka, security ka, and everything, so on and so forth. But it doesn't mean na iba na ang ugali mo. 1 Corinthians, buksan po natin ang ating Bible in the book of 1 Corinthians, chapter number 12, in verse number 4. 1 Corinthians, chapter number 12, in verse number 4. Sundan niyo po ako, aking pong babasahin. Sabi po ng Bible, now these are diversities of gifts. Unang-una pa lang. But the same Spirit. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the what? Same. Come on, let's read it. By the same Spirit. To another faith by the what? To another the gifts of healing by the what? Same Spirit. To another the working of miracles. To another prophecy. To another discerning of spirits. To another diverse kinds of tongues. To another the interpretation of tongues. But all this worketh that one and the same Spirit, dividing to every man severally as he will. Drop down to verse number 18. The Bible says, but now hath God set the members, every one of them in the body, as it had pleased Him. We all have different kinds of ministries, but it is very important to have a one Spirit. Bakit po? Because ministry is always designed to help a Christian grow. Ministry is always designed to help a Christian grow. Kaya nga po pagdating sa ministry, one of the most important thing is remove all those things na alam mo at hayaan mo ang Diyos ang maglagay ng pwede mong malaman upang ikaw ay mas lalo pang lumago. Papasok po tayo sa ministry at dapat po wala tayong ibang bitbit kundi ang bukas na puso at bukas na kaisipan. Kasi kapag pumasok ka nang meron kang sariling bitbit, pabigat yan sa'yo. Maaring isa yan sa mga maging dahilan na imbes na pataas ka, pababa ka. Eh hindi po ganoon ang ministry. While you are performing in the ministry, you should grow. Kaya nga may kanta tayong as you grow, as you grow, as you grow. Ganon din po yan pagdating sa ministry. Kung ganun sa panalangin, ganun din po dapat sa ministry. Kung ikaw ay merong ministry, dapat makikitaan ka ng paglago. Pero mangyayari lamang po yan, kapatid, kung tatanggalin mo ang lahat ng nalalaman mo at hahayaan mo ang Diyos ang maglagay ng pwede mong malaman para ang ministry makatulong sa iyong paglago. That is why we need to thank God because we have a pastor na sa biyaya po ng Panginoon,
dinala po tayo sa pinakamataas na antas ng paglilingkod sa Diyos upang tayo po ay lumago sa ating buhay bilang isang Kristiyano. A lot of us here inside the auditorium tonight, I know, you can testify na anuman ang ministry mo ngayon, nakatulong yan sa'yo. Di mo ba? Sa mga baguhan dati ikaw ang pinakatahimik. Ngayon, pagsakay mo pa lang ng sasakyan, tumatawa ka na. Wala pang rason, talagang naangiti ka lang. Di ba? Dati pambira, rinding-rindi ka sa mga sumisigaw dito. Pero nung nagsimula ka mag-observe sa ministry, dahil alam mo kung ano ang pinakaunang ginawa sa'yo ng ministry. Step by step, by step, by step. You grow. You grow. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, isa ka na sa mga masigasig na soul winner sa area mo. Sa biyaya ng Panginoon, isa ka na sa mga cheerful giver ng simbahang ito. Amen. Praise the Lord. Mamaya may ambagan po tayo sa transportation expenses. Mamaya po may offering tayo. Di ba? Dati, ganyan lang. Nagsimula ka lang sa... It's not, hindi po masama yun. Bakit po? That's the manifestation of your growth bilang isang Kristiyano eh. Kaya nga habang nasa ministry ka, kung nandiyan ka sa ministry mo na yan, kumbaga sa full time, pag sinabing 3 months lang ang observation, 3 months lang. Sa inyo, mag-Happy New Year na naman eh. Di ba? Pag sinabing ito pa yung part ng observation, sige lang, tuloy ka lang kapatid. Yung observation mo sa ministry, that is already a ministry. Ngayon, habang nag-observe ka, pag lumago ka na as a observer, mabibilang ka na ngayon sa listahan ni Brother Winter. Diba? Pagkatapos yan, i-report ka na, maaring dito ka na maa-assign, maaring doon ka sa likod, maaring dyan ka lang sa hagdan. Sige lang, kapatid, tuloy lang. Hanggang sa biyaya ng Panginoon, isa ka na sa mga napagkakatiwalaang usher ng ating simbahan. Isa ka na sa mga securities. Dati sa Sunday school teacher, taga-saway ka lang. Kapatid, relax ka lang. Huwag kang magreklamo. 5 months na akong taga-saway ah. Yung sinasaway ko dati, juniors na ngayon. Taga-saway pa din ako. Napunta ka doon sa mga, tawagin po natin, si brother ganito, si sir, gagayahin nyo sila mga bata. Yan, panibagong ministry na naman yan. Sige lang. Sa susunod, pagkatapos mong taga-saway, example ka na sa action song, sa susunod, abangan mo na, taga-abot ka na ng tinapay. Busog ka na naman. Yung biniling tinapay, good for 10, naging good for 3. Naging good for 5. Anong sabi mo? Be-bless naman ng Panginoon yan. 5,000 nga napakain eh. Di ba? Dati ganun ka lang. Sige lang, kapatid. One of these days, as you grow through the ministry, by the grace of God, closing prayer ka na. Closing prayer ka na. Napapasunod mo na. Talagang sabi, o mga bata, sunod kayo sa akin. Sa susunod, by the grace of God, hindi ka na example sa action song, ikaw na yung nagpapakanta. And as you grow through the ministry, nagtuturo ka na. As you grow through the ministry, PSS student ka na. As you grow through the ministry, isa ka na doon sa mga department head ng Sunday School. Isa ka na sa mga napagkakatiwalaang good news class teacher ng area mo. That's what ministry is all about. It will help you grow as a Christian. Kaya wag kang magmamadali. Hindi porket observer ka lang, talunan ka. At wag mo ring mamadaliin yung pag-observe mo. Wag mo sabihin, observer pa lang ako. In 2 weeks, ako na ang pastor dyan. After 1 month, ako na teacher dyan. Ako na area leader dyan. Sabi sa akin ni Rani Del yun, Sir Rudy. Joke lang. Biro lang. But kidding aside, brethren, ganyan po ang naiitutulong po sa atin ng ministry.
Kaya nga, we've got to take the ministry seriously. We've got to take the ministry seriously because ministry is where you grow. Kapag hindi mo sineryoso ang ministry, hindi ka lalago bilang isang Kristiyano. Bakit? Isa yan sa mga makakatulong sa'yo paglago bilang isang Kristiyano. Sad to say, maraming come and go na Kristiyano. Pero dati silang merong ministry. Bakit po nawala sila sa ministry? It's not because of anything, first things first. It's how you take the ministry. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, coming from the very mouth of our pastor, nakakalungkot kung iba ang motivation mo sa ministry. Bakit? Hindi mo makikita kung ano ang kayang gawin ng ministry sa'yo. Kaya nga maraming bukang bibig na wala naman ako magagawa dyan eh. Meron kang magagawa kung alam mo kung ano ang kayang gawin sa'yo ng ministry. Kung ang nakita mo is kung ano yung kaya mong gawin sa ministry, by the grace of God, may magagawa ka sa ministry. Ilan po sa atin, bigyan ko po kayo ng perfect example. Ilan po sa atin ngayon, nakakala mo nung una, ordinaryong miyembro ka lang ng area, pero ngayon, sub-area leader ka na. Ilan po sa atin dati, akala mo saling kit-kit ka lang sa mga area-area. Akala mo ganun lang, wala kang nagagawa. Pero isa ka na sa mga binigyan ng tasking ng area leader mo. That simply shows kung ano po ang ginawa ng ministry po sa atin. Kaya nga, don't take it lightly. Don't play the ministry, young people. Huwag mong gawing, sabi nga ni Sir Jao, accessories sa Christianity ang iyong ministry. Because it will help you grow. And not just only grow, but it will help you grow more as you serve God. Ministry is where you grow. Lastly, ministry is where you belong. Ministry is where you got saved. Ministry is where you grow. Lastly, ministry is where you belong. Now put this in your mind, brethren, na wala nang pinaka-the best na lugar para sa isang Kristiyano kundi ang ministry. Lugar, ito ang lugar na kung saan pinaka-the best na sa'yo bilang isang Kristiyano. Fathers, mothers, the best place to have a family gathering is in the ministry. You want proof? You want proof, fathers, mothers? Sa lahat po ng kasama ninyo, ang pamilya po ninyo na naglilingkod sa Panginoon, I mean, buong family. Or let's say, tatay ka, anak mo, ganyan, naglilingkod sa Panginoon, pwede po ba kayong pakitayo ngayon? Sige po, tayo po. Lahat kung ikaw ay tatay, merong ministry, hanggang sa inyong mga anak, patayuin niyo po ang buong pamilya niyo na naglilingkod sa Panginoon. Sige po, wag po kayong mahihiya. Patayuin niyo po. Sige po, tayo po kayo, tayo. Lahat ng merong family na naglilingkod sa Panginoon. Sige po, tayo po. Tayo, sige lang po, tayo. Wag po kayong mahihiya, kapatid, hindi niyo po dapat ikahiya yan. It's a blessing from God. Sige po, tayo. Tayo po, kung kayo po ay father, kasama niyo yung anak niyong naglilingkod, patayuin niyo rin po sila. Okay, pati po area, active sa area, kasama niyo po sa area. Sige po, tayo po. Kasama niyo po sa area. Area programs lahat po. Sige po, patayuin niyo po. Now, para po sa mga families na hindi niyo po kasama naglilingkod ang inyong pamilya sa gawain ng Panginoon, huwag po kayong mahihiya. Hindi ko po sila pinatayo para pahiyain po kayo. But may this family serve as an encouragement by looking on them na kumpletong naglilingkod sa Panginoon. No regrets. Kita nyo po, at para naman po mga kapatid sa mga magulang na nakatayo, kung titingnan nyo lang ang paligid po ninyo, kung sino ang katabi nyo, asawa ninyo, your complete family, well, I do believe that you can say to God be the glory. Di po ba, mas masaya, nais ko pong i-remind sa inyo, mga fathers and mothers,
that the best place for a family is in the ministry. Sapagkat nais ko pong sabihin po sa inyong lahat na nakatayo ngayon, you're not just an ordinary family, but you are a Christian family. At ang isang Kristiyanong pamilya, wala nang pinaka-the best na place para sa kanyang pamilya, kundi sa ministry. Families that is standing right now, may I remind you that ministry is where your family belongs. Maraming salamat po. Pwede po kayo magsiyo po. Young people, lahat ng merong ministries, young people, church and area, please stand up. My goodness. Sa lahat ng mga young people, na meron po kayong ministry sa simbahan po na ito at sa inyong area. Young people, maaaring dati ka rin may ministry at nandito ka ngayon. Huwag kang magtago sa poste. Hindi mo, kahit magtago ka dyan, kita mo, may monitor dyan eh. Young people, na nakatayo ngayon, tama, nais kong sabihin sa inyo, tama ang desisyon ninyo. But may I remind you, sa lahat na nakatayo dito, siya sa atin nyo ng maigi, alam nyo po kung bakit? Nais ko pong i-remind kayo, hindi kayo sisikat dito. Hindi kayo kikita dito. Pansin nyo, sa monoblock kayo nakaupo sa pews, hindi kayo nakaupo sa gaming chair. Hindi kayo sisikat dito, social media, yes, nagpo-post, ang ating mga cameraman ng picture after the service. Bagamat nakikita ang mukha mo doon, pero hindi ka sisikat dito. Hindi ka kikita dito. Pero nais ko rin sabihin sa inyo, kalimutan nyo ang lahat ng yun. Hindi ka sisikat, hindi ka kikita, forget about those things. Bilang isang Kristiyanong kabataan, the best place for you is in the ministry. Aanuhin mo ang kita, aanuhin mo ang sikat, kung sira naman ang buhay mo. Pero ikaw na nasa ministry ngayon, alam mo mismo na hindi ganyan ang itsura mo had it not been for the ministry. Itsura pa lang, gusto ka nang ipabarangay. Pero subukan mo umuwi kahit alas 11 pa ng umaga ng ganyan ang itsura. Hindi ka gagalawin sa inyo. Why? It's because you are in the ministry. Ministry, Christian, bilang isang Kristiyanong kabataan, nais kong sabihin sa inyo, ministry is where you belong. Thank you. That is why, brethren, as a follower, if you are a follower of Christ, always put this in your mind, na mas the best na matagpuan po tayo na naglilingkod sa Panginoon kaysa na matagpuan po tayong ginagamit ng mundo. Oh yeah, bilang isang Kristiyano, mahirap tanggapin kung ikaw ay ginagamit ng mundo. Di po ba kapag tayo ay nagtatrabaho sa ating mga local communities, sa ating barangay, for example, sa ating mga sa ating city hall or sa government, anumang klase ng employee ka ng government, gusto mo doon ka talaga makilala eh. Bakit? Karapat dapat lang naman na doon ka makilala. Bakit? Doon ka belong eh. Kabilang ka doon. Pero kung kabilang ka sa pamilya at ikaw ay tagasunod ng Panginoon, karapat dapat lang din naman pumaroon ka kung saan ka kabilang. Bilang isang Kristiyano, kapatid, ministry is where we belong. That is why, brethren, if you are a follower of Christ tonight, don't spend your life by conforming to this world, but instead transform yourself and stay on the ministry, because as a Christian, ministry is where you belong. Mahirap at pangit tingnan kapag nagpakilala kang Kristiyano pero ikaw ay ginagamit ng mundo. Mahirap magkaroon ng dual personality, young people.
Choir member ka, singer ka sa church, dancer ka sa labas. Mahirap yan. Ang pinakamaganda at ang pinaka-the best is yung matagpuan ka kung saan ka kabilang. Naririnig nyo po yung mga testimonies ng ilan sa mga kabataan dito kanina. They have school, they are studying outside, but by the grace of God, they are able to stand sa kanilang pagiging Kristiyano. Bakit po? Sapagkat sa biyaya ng Panginoon, alam nila na bilang isang Kristiyano, alam nila kung saan sila kabilang. Nanay, mothers, bilang isang Kristiyano, ministry of fellowship is the best thing for you na doon ka matagpuan, hindi sa ministry ng chismisan. Huwag kang mag-a-assemble ng grupo sa simbahan. Huwag kang mag-a-assemble ng kung ano-ano sa simbahan. You're here in the ministry because you are a Christian. Ikaw ay tagasunod ng Panginoon. At kung ikaw ay tagasunod ng Panginoon, stay on the ministry. Stay on the ministry. Bakit po? Because ministry is where you belong. Mahihirapan ka kapag sinubukan mong mag-act ng pangmundo kung hindi ka na pangmundo. Oh yeah, I'm telling you. Isa po sa mga natutunan ko po sa music, huwag kang gagaya kung paano kumanta yung iba. Kasi pag ginaya mo kung paano kumanta yung iba, mahihirapan ka mag-project unang-una ng kanta. Bakit? Hindi ikaw yun eh. Hindi ikaw yun. Ang maganda, pag-aralan mo kung paano niya nakuha yung technique. Kung paano niya nakuha yung ganong klaseng pamamaraan ng kanta. Diba? Tingnan niyo po kung saan maraming napapahamak na kabataan kapag ginaya lang nila. Bakit? Ginaya mo yung suot nung nakita mo sa telebisyon. Hindi mo alam yung ginaya mo, wanted pala yun. Instead na yun ang makulong, ikaw yung nakulong. Instead na hindi ikaw yung mahuli ni Sir Franz Paul, ikaw yung inabangan ni Sir Franz Paul. Diba? Maraming napapahamak kapag lumugar ka sa hindi mo lugar. Ilipat po natin sa ating Kristiyanong buhay. Maraming nahihirapang lumago bilang isang Kristiyano kapag lumugar ka sa hindi mo lugar bilang isang Kristiyano. But if you stay on the ministry, if you stay where you belong as a Christian, oh, believe me, brethren, by the grace of God, you will surely grow. Bakit po? Because ministry is where you belong. Trials, discouragements, yeah, hindi na mawawala yan. Nasa mundo ka eh. Ayaw mo ma-discourage, Mars. Pumunta ka sa ibang planeta. Pero habang nasa mundo ka, normal yan. Pero tandaan mo kapatid, bago pa dumating ang lahat ng yan sa buhay mo, you are already encouraged by God by enabling you, by counting you faithful, and by putting you into His ministry. Sabi ko nga po sa inyo, normal na yan. Discouragement, normal na yan. Yung pagsubok, normal na yan. Mapa-personal man yan, mapa-individual o may pamilya, normal na po yan habang kayo ay naglilingkod sa Panginoon. Nasa Bible po yan eh. Normal na yan. Pero tandaan mo kapatid, bilang isang Kristiyanong nasa ministry, bago pa dumating yan, marami ng encouragement ang natanggap mo. At isa sa mga pinaka-the best na encouragement na natanggap mo, yung ikaw mismo ay in-enable ng Diyos at kinount ka as a faithful servant of God and God put you in the ministry. Yun na po ang pinakamalaking encouragement. Kaya ngayon kapatid, huwag ka nang mag-hesitate. Huwag ka na mag-alinlangan kung nandiyan ka sa ministry. At alam mo ang ginawa ng ministry sa buhay mo, stay on the ministry. Stay on the ministry.
Kung medyo nahihirapan at nag-aalinlangan ka na, tinatamad ka and you have doubts, just go back to the first one. Kapag nawawalan ka na ng gana, hindi pwede. Bakit? Because in the ministry, that's where I got saved. In the ministry, yan ang nagpalago sa akin. Kung bakit ako nasa sitwasyon ng ganito, sapagkat ministry ang dahilan. At kung bakit hindi ako napahamak, sapagkat nagstay ako kung saan ako belong, and that is the ministry. Kaya nga sa mga nag-aalinlangan, sa mga minamaliit ang ministry, huwag niyong lagyan ng salitang lang ang ministry. Because ministry ay hindi yan ministry lang. Malaki, marami, a lot of us can testify tonight that had it not been for the ministry, hindi po tayo nagsasama-sama ngayon. Had it not been for the ministry, hiwa-hiwalay ang mga pamilya ngayon. Had it not been for the ministry, maraming kabataan na napahamak ngayon. But because of the ministry, we are here right now, enjoying, serving the Lord. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kapatid, balikan mo muna kung ano ang ginawa ng ministry sa'yo upang mas lalo mong malaman kung ano ang pwede mong magawa sa ministry. Kung nahihirapan kang magbigay, balikan mo muna. Baka isa yan, tandaan mo, ministry is where you grow. Kaya nga, sige lang, tanggapin mo lang ang Sunday school. Huwag ka magmerienda sa tindahan sa labas kapag Sunday school. Ang haba ng merienda mo, 45 minutes. Ang haba ng merienda mo, 30 minutes. Di ba? Huwag mong iwasan ang Sunday school. Sige lang. Just keep on giving. Magbigay ka lang. Bakit? Lalago ka rin dyan. Tanggapin mo lang ang naririnig mo every Sunday school. You will grow on giving. Soul winning. Naiinip ka. Naiinitan ka. Ngayon, giniginaw ka naman. Dami mong rason. Di ba? Sige lang, tuloy ka lang. Kapag kinatok ka ng area leader mo, sama ka na sa akin. Sama ka lang. Tandaan mo, yan ang una mong kalagayan. Bago ka natutong mag-pass out ng tracts, ikaw muna ang tumanggap ng tracts. Bago mo ni-lead ang isang tao sa panalangin, ikaw muna ang sumunod sa panalangin. Kapatid, sige lang. And lastly, stay. Huwag kang aalis dyan. That's where you belong. You see, brethren, kung ano po ang ginawa ng ministry po sa atin. Now, before I end this, ito po, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kadahilanan. Kami po ay nabibigyan ng pagkakataon lagi ng ating mahal na pastor na makapunta sa mga missions. Kaya kayo mga PSS students, na kapag hindi sumama yung classmate nyo, hindi na rin kayo sasama sa mission trip, baguhin nyo kaisipan nyo. Sapagkat ang pagpunta nyo sa mission field, ang pagiging parte ninyo sa mission trips, ay hindi basta-basta. Malaki ang challenge na makukuha nyo po. Dito nakita ko na po ang ministry. And then kapag sinasama po kami, mas lalo ko pong nakikita at napagtitibay kung ano po yung sinasabi at natututunan ko dito mula sa ating mahal na pastor regarding the ministry. Kapatid, hindi po basta-basta ang ministry. Ano man ang ministry mo ngayon, seryosohin mo yan, kapatid. Because kaya ka nandiyan dyan, alam mo kung ano ang ginawa ng ministry sa buhay mo. Do more for God. Do more for God through His ministry. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyo po yung pinagkaloob po sa amin. We thank you, O God, for allowing us once again to see what ministry is all about. Salamat, Panginoon, ay pinakita niyo po sa amin kung ano po ang ginawa ng ministry sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, at muli niyo po kami ni-remind na muli po namin dapat itong balikan upang makita po namin kung ano po ang pwede po namin magawa sa ministry. Thank you, O God. Thank you for your message. All the glory belongs to you. Please speak to the hearts of your people, O God. In Jesus' name, amen. While the Holy Spirit speaking to your hearts through that preaching, let's
go to God in prayer. Let's kneel down and talk to God. Dakilang Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, O God, for the message that you've given to us, reminding us once again how blessed we are to be in the ministry, how blessed we are to have the ministry, and how blessed we are with the ministry, O God. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po i-remind sa amin, Panginoon, na mensahe po na ito, and help us not to be passive, O God, with the message that we've heard. Once again, thank you for you, Sister Maggie, O God. Continue to bless him and his family in the ministry, oh God. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. I believe we can shout aloud amen for the preaching. Amen.